matapos itong isa publiko na walang natatapos ang gobyerno sa mga proyektong ipinangako nila sa tao. Sa isang Ano sabi mga kababayan? Wala hong natatapos. Bakit kaya walang natatapos mga kababayan? Ang tanong ko. Wala na nga punto. Binulsa. Paano matatapos nga naman yan? Di ba? Pasok ate. Senate hearing, diretsang pinangalanan. Ngunit sapon sa naging pahayag ng veteran senador, hindi lamang si President Marcos, maging ang mga inupo nitong korap na hanggang ngayon nasa gobyerno na halos hindi raw pakinabangan ng tao ang proyekto na pinopondohan ng pera ng taong bayan. Bukod sa nakakalulang 1 billion peso per day budget. Kailan po ba talaga magkakaroon ng clear-cut policy? Binabanggit nyo kanina, yung reclamation. I have nothing against reclamation, pero wala pa ho akong nakitang reclamation na effective. Siguro, I just need to be convinced na tama itong direksyon na ito. Dahil if you look at here in the Senate, kami ho sa Senado, meron po kaming group chat For the first time, naranasan ng Senado na halos hanggang baywang yung baha dito ho sa labas namin. And lahat po kami nagtataka kasi parang first time ito, ang laki, ang taas ng tubig. And then you look at outside the Senate, wala na yung Manila Bay, Manila Sands na. Hindi ba parang common sense para sa amin, dahil hindi naman po kami eksperto, na sabihing may kinalaman yung reclamation dahil wala nang lusutan yung tubig Nako, ubos na ang pera ng bayan. Ang sakit sa ulo, men. Ang sakit. Wala na tayong pera. Binulsan na nila. Ay, yan ang sinasabi ko sa inyo. So yun, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga babayan. It's me again, Boy Sardinas TV. Meron tayong reaction ng video na to sapagkat tayo ubos na raw ang pondo ng Pilipinas. Binulsan na. Sino ba nagbulsa? Sino nagbulsa? Wow! Grabe, no? O sige, simulan natin to. Wala natin patagalin to, ha? Panoorin natin to at reaction natin to. Alright? Alamin natin kung sino mga nagbulsa dyan. Oy, gising! Bulsa-bulsa rin. Aba, punong-puno na ang inyong mga bulsa, mga wallet, punong-puno na. Abay, ibalik naman yung iba. Wow, wow, wow! Grabe, oy. Oy, baka pwede naman, pakishare naman yung video natin. Pakilike nyo naman, nagbabalik. Boy Sardinas TV. Ay, hindi ako sa TV. No, wala na ako TV. Tinanggal ko na yung Boy Sardinas TV. No? Boy Sardinas na lang po ang inyong lingkod. So, simulan natin to. Let's go! Mga kababayan natin dyan, mga naghahanap, huwag na kayo magtaka kung bakit ubos na ang pondo, ha? Ay, nako, kawawang Pilipinas. Grabe, oh. Dahil ang pera ng tao, tiyak ibinulsa lang ng mga ganid na politiko. Walang natatapos ang gobyerno sa mga proyektong ipinangako nila sa tao. Sa isang Ano sabi mga kababayan? Wala hong natatapos. Bakit kaya walang natatapos mga kababayan? Ang tanong ko. Wala na nga punto. Binulsa. Paano matatapos nga naman yan? Di ba? Pasok ate. Senate hearing, diretsang pinangalanan. Ngunit sapon sa naging pahayag ng veteran senador, hindi lamang si President Marcos, maging ang mga inupo nitong korap na hanggang ngayon nasa gobyerno na halos hindi raw pakinabangan ng tao ang proyekto na pinopondohan ng pera ng taong bayan. Bukod sa nakakalulang 1 billion peso per day budget, hindi lamang ang GPW. Alaka, grabe, ang laki no, per day. Per day ho yan, ha? Aba, mga kababayan, pagka ganyang kalaking pondo per day, abay masisilaw ho talaga yung mga yan. Abay, napakalaki po ng nilalabas, no? Per day na budget, grabe, milyon-milyon. Wala hong mangyayari dito sa bansa natin, mga kababayan. Tapos, aabot pa ng 2028, ano na? Ilang taon pa lang, ubos na ang budget. Grabe, no? Kundi maging ng ilang pang ahensya ng mahalaan. Mas nakakalungkot raw isipin na pinagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang kabibigay ng ayuda. Ngunit ang proteksyon at proyekto na para sana'y pakinabangan ng tao, para raw bula na bigla na lang naglaho.
Hindi na raw magtataka ang maraming senador tulad ni Joel Villanueva kung patuloy na ikakatwiran ng presidenteng ubos na raw ang pondo dahil ang mga buhayang inupo nito sa gobyerno tila nagbubulsa ng pera ng mga tao. Kalunos-lunos na raw ang sitwasyon ng Pilipinas, lalo't lantara na ang korupsyon sa pamahalaan na parang hindi man lang raw sinasaway ng ilang mga nagtatapang-tapangan sa pamahalaan. Bukod kina Zaldico, House Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, special mention pa ang Nooy TV broadcaster turned senator na si Raffy Tulfo na nooy pininiwala ang taong bayan na siya ay kakampi ng mamamayan. Ngunit ngayon nasa pwesto na kahit lantaran ang pangungurakot ng kanyang mga kapwa-opisyalis ng gobyerno, tila umurong daw ang dila ni Raffy Tulfo. Narito at pakinggan ang buong revelasyon o expose ng senador na si Joel Villanueva kung saan walang takot na binanatan ang mga nasa opisyales ng pamahalaan na tila hindi na raw magtataka ang taong bayan kung ubos na ang pera ng mamamayan dahil ang lahat ng ito o karamihan sa pondo na inilalaan para sa mga tao, ibinulsa na raw tunay ng mga ganid na politiko. Narito pa rin yung full video. Yan na. Senator Joel Villanueva, Yeah. napapansin niya rin yung mga nangyayari ngayon. Panoorin natin. Alam kung paano ako magsisimula sapagkat isang taon na yung nakakaraan. Natetempt po ako na i-play na lang yung opening statement ko last year because it's still timely, very timely. And I remember saying na panay-hearing kami dito and I remember saying na some people would think na hanggang hearing na lang kami. And that was last year. Ngayon parang pati ako nakukonvince na rin. Mr. Chairman, nung Monday po nag-deliver tayo ng privilege speech dito sa plenaryo ukol po sa usapin ng matinding pagbaha. Ang title nga nung privilege speech natin, Anli Baha. Kaya nagpapasalamat tayo kay Chairman Revilla sa pagpapatawag muli ng pagdinig nito. Sana po itong Anli hearings tungkol sa Anli Baha magkaroon na ng pangmatagalang solusyon. Dahil yung Anli hearings mahirap at masakit din po pakinggan lalo na sa isang public servant who hails from the province of Bulacan na laging hinihingan ng resibo kung ano na yung nagawa or po pwede pang magawa doon sa aming lalawigan. Hindi po ako magtatagal sa aking opening statement. I'd rather hear the reports coming from different agencies of the government and perhaps ask questions. Tulad po ng mga nabanggit ng aking mga kasamahan at nabanggit natin doon sa privilege speech natin nitong nakaraang Lunes, nais po nating malaman yung mga sumusunod, no? Una, doon sa SONA ng ating Pangulo at report ng DPWH, 5,500 plus flood control projects ang natapos na. We wanted to find out kung nasan po ito. Tama. At yun po ba kumpleto at integrated sa isang master plan? Kasi kung hindi, baka baliwala. Ano ba yung real status ng flood management master plan? Pinakitaan po ako ni Senator Amy noong 1972 na meron pong Executive Presidential Decree number 18 na imagine po, nag-establish na ng Metropolitan Manila Flood Control and Drainage Council. And the chairman kanina made mention about the 1.14 trillion pesos na ginastos natin the past 10 years. Inaaral ho nating gusto yung mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan
pagsamahin na natin ng DPWH, climate change, MMDA, DENR, etc. Tumataginting po na 1.44 billion pesos a day. Grabe, no? 1 billion Grabe. 440 million a day. 1 billion plus a day, every day, ang budget ng Ah. flood control. Every day. Isipin nyo yung mabuti. Tapos, di ba, mga ilang magdamagan lang na uulan, grabe na ang baha. Kaya malaking question yun, nasaan ang flood control? At yan ang hindi maintindihan ng iba. Diba? Na sinasabihan lang nila tayong puro kay reklamo. Hindi sa nagre-reklamo. Isipin mong mabuti. 1 billion plus ang budget sa flood control every day. Saan na ba yun? Oh. So useless yun. Alam niyo mga lords, buti pa to si Joel Villanueva. Diba? Pero alam niyo, ang pinagtataka ko right now, si Raffy Tulfo. Diba? Akala ko si Raffy Tulfo ay pag-corruption and everything, ano siya, pero ngayon, di ba, tahimik siya. Yun lang yung sa PCSO, pero hindi rin yun napagpatuloy, parang tumahimik din siya. Isang taon na yung nakakaraan, natitempt po ako na i-play na lang yung opening statement ko last year because it's still timely, very timely. And I remember saying na panay hearing kami dito, and I remember saying na some people would think na hanggang hearing na lang kami. And that was last year. Ngayon parang pati ako nakukonvince na rin. Mr. Chairman, nung Monday po nag-deliver tayo ng privilege speech dito sa plenaryo ukol po sa usapin ng matinding pagbaha. Ang title nga nung privilege speech natin, Anli Baha. Kaya nagpapasalamat tayo kay Chairman Revilla sa pagpapatawag muli ng pagdinig nito. Sana po itong Anli hearings tungkol sa Anli Baha magkaroon na ng pangmatagalang solusyon. Dahil yung Anli hearings mahirap at masakit din po pakinggan, lalo na sa isang public servant who hails from the province of Bulacan na laging hinihingan ng resibo kung ano na yung nagawa or po pwede pang magawa doon sa aming lalawigan. Hindi po ako magtatagal sa aking opening statement. I'd rather hear the reports coming from different agencies of the government and perhaps ask questions. Tulad po ng mga nabanggit ng aking mga kasamahan at nabanggit natin dun sa privilege speech natin nitong nakaraang Lunes, nais po nating malaman yung mga sumusunod, no? Una, doon sa SONA ng ating Pangulo at report ng DPWH, 5,500 plus flood control projects ang natapos na. We wanted to find out kung nasan po ito at yun po ba kumpleto at integrated sa isang master plan, kasi kung hindi, baka baliwala. Ano ba yung real status ng flood management master plan? Pinakitaan po ako ni Senator Amy noong 1972 na meron pong Executive Presidential Decree number 18 na imagine po, nag-establish na ng Metropolitan Manila Flood Control and Drainage Council. And the chairman kanina made mention about the 1.14 trillion pesos na ginastos natin the past 10 years. Inaaral ho natin gusto yung mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pagsamahin na natin ng DPWH, climate change, MMDA, DENR, etc. Tumataginting po na 1.44 billion pesos a day. 1 billion 440 million a day na flood control project. I mean, gaano ho kaya kasakit ito pagka ikaw ay hanggang ngayon may tubig baha sa loob ng bahay mo
wala kang kuryente, pag magtitimpla ka ng kape, lulusong ka sa baha dahil bababa ka ng bahay mo. Naranasan ho namin ito, Your Honors, kaya hindi nyo pwedeng sabihin na wala akong karapatan. Hindi ko sinasabing mabigat yung naranasan namin dahil sa bahay namin sa Bukawi, mismo may baha po sa loob ng mismong bahay namin at sa labas po lampas tao na. Mr. Chairman, bakit ba napakalaki ng pondo na binibigay natin sa flood control kung hindi naman natin napag-aaralan pala? Because it appears parang hindi napag-aaralan. Now, if you look at the feasibility study, Mr. Chairman, gusto ko malaman, epektibo ba itong mga feasibility study na ito? Because this year alone, meron pong 23 billion na nakalaan for feasibility study dito lang po sa DPWH. Kailan po ba talaga magkakaroon ng clear-cut policy? Binabanggit nyo kanina, yung reclamation. I have nothing against reclamation, pero wala pa ho akong nakitang reclamation na effective. Siguro, I just need to be convinced na tama itong direksyon na ito. Dahil if you look at here in the Senate, kami ho sa Senado, meron po kaming group chat For the first time, naranasan ng Senado na halos hanggang baywang yung baha dito ho sa labas namin. And lahat po kami nagtataka kasi parang first time ito, ang laki, ang taas ng tubig. And then you look at outside the Senate, wala na yung Manila Bay, Manila Sands na. Hindi ba parang common sense para sa amin, dahil hindi naman po kami eksperto, na sabihing may kinalaman yung reclamation dahil wala nang lusutan yung tubig Kitang-kita ho dito And at the same time, yan po yung dahilan kung bakit gusto ko rin sana, Mr. Chairman, ma-discuss yung status ng implementation ng Supreme Court mandamus ruling dito po sa Manila Bay. Nakasaad po doon na may 13 government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay. Actually, nakalagay po doon and make it for swimming. Hindi ko alam kung alam ng mga justices ng Supreme Court yung definition ng swimming, may tubig. Dito po, buhangin po yung nakikita. So, paano magsuswimming sa buhangin? Kaya, nais ko din pong alamin, Mr. Chairman, kung ito ba nangyayari sa atin ay katanggap-tanggap sa ating pamahalaan. Siguro, importanteng maparating natin kay Juan de la Cruz na hindi rin tayo mapakali. Gaya nila, hindi rin tayo makatulog sa gabi. Gaya nila, nangangamba rin tayo anong meron bukas. Tataas pa ba ang baha? Sisirain ba nito yung mga gamit namin? May kikitain ba ako bukas? Meron ba akong gamot na kailangang inumin? Maleleptospirosis ba ako dito? Mr. Chairman, hindi po katanggap-tanggap. Hindi po katanggap-tanggap itong mga nangyayari. Lalo na, masakit po pag ang sasabihin sa ating rason ay malakas kasi ang ulan. Marami kasi yung ulan. Meron po kasing basura. High tide po. At iba pa. Hindi po mababalik ng mga dahilang ito yung buhay ng ating mga kababayan na nalunod, na kuryente, namatay dahil sa bagyo, pati na po yung libo-libong halaga ng ari-arian nila, bilyon-bilyon na winasak ng rumaragasang tubig, baha, bagyo na ating naranasan. So again, Mr. Chairman, I would like to put on record my full cooperation and support kung ano man ang ating ang kahihinatnan nitong hearing na ito, bagamat pangungunahan ko po kayong lahat, Mr. Chairman, and I don't think anyone can blame me how I'm feeling right now because taon-taon na lang po ito and it has worsened. Thank you, Mr. Chairman, and I expect a fruitful and meaningful discussion Thank you. this particular issues. Thank you. Preparing it. So next year, Honor. this year yan. Yes, it's And now it's po. 2027, It's ongoing. Secretary. So the timeline, it will take. Wala naman ng pandemic siguro nang nangyari between last year and this year. Well, I think the process lang po kasi, the process of doing the
detail in design for this type of mega projects takes time because we have to go on ground na po ito eh. Sige, Secretary. I just wanted to, sabi ni Senator Amy, tapos isisiro daw yung foreign assisted. So, hindi ko alam kung ano pa yung mapifeel natin, Secretary. Magkaibigan naman tayo, Secretary. And I know you share my sentiment, Secretary. I have been a senator for more than 6 years now. And I have to correct my colleagues here in the Senate at correct myself as well when I said the same thing over and over again. Because everyone na kinausap ko nitong nakaraang Karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos, na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi din nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Sana ang hiling ko na lang po ay kahit na hindi po masisimulan next year, makita po natin talaga yung master plan para po meron ding confidence yung mga kababayan natin that it's really moving, Secretary. Kasi kung titingnan nyo po from last year tsaka this year, baka walang magsabing nag-improve talaga eh sa amin and I'm speaking from personal experience. So again, Secretary, and I mentioned this yesterday, I don't see anyone who can lead DPWH other than you. We trust you. We trust you since last year and the day you assumed office. And sana huwag nyo kaming biguin, Secretary. Secretary. I can assure you, Your Honor, that we will put priority on this project. I've just been handled actually the documentations on this project already, Your Honor, and this will be the basis for us to pursue this project. Yes. Secretary, do you have any idea magkano ba ang kakailanganing pondo para hindi to maging patsi-patsi? Kung talagang poponda mo, for example, para masolve ang problema in Bulacan, for example, magkano ang pera ng gobyerno ang kailangang gastusin para masolve ang problema din sa baha? Do you have any idea? On a project-to-project basis, siguro, Your Honor. So talagang magpapatsi-patsi pag gano'n? I think, let's say, Kasi kung halimbawa, for this project, 200 billion, 300 billion, gano'n? for this project alone, it will cost 130 billion 130 billion Yes. for that. for this project alone. Chairman? Mr. Chairman? Mr. Chairman, siguro just to manage then our expectations, Secretary, kasi parang nabanggit nyo, for the master plan, feasibility study, parang it takes one presidency to finish it. Look. Tama po ba? And then it's the next presidency who will implement the project. So I guess babalik tayo, Mr. Chairman, dun sa konsepto ng continuity. Kasi meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. So kaya nga parang lumalabas, paulit-ulit ho yung plano kasi tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng plano. Di ba? Kasi katulad nga na nabanggit ko kanina, noong 2013, meron na nga tayong master plan for flood management in Metro Manila. So hindi ho natin alam, nasunod ba ho tong plano na to? Because this plan would take 20 years. So siguro, natuloy ho ba tong plano na to? Or pagkatapos ho ba nung Pinoy presidency, nabago ho ba ang plano nung Duterte presidency up to ngayong Marcos presidency? Natuloy ho ba? Your Honor, tuloy-tuloy po yung master plan for Metro Manila. So ito ho na-i-implement. Yes po. Thank you, Mr. Chairman. Last, no? Feasibility study ako ho, Mr. Chairman, just share to the body. Nag-fund po ako ng feasibility study. It took them 2 years, Mr. Chairman. And I mentioned this last year also. 2 years po, alam din ni Secretary, it was not his term then.
2 years yung feasibility study. Nung nagawa po yung feasibility study, hindi rin po in-implement, Mr. Chairman. Tapos, noong pinag-usapan namin ni Secretary, I remember that day, Mr. Secretary, when we talk about it, and ang sabi, kulang-kulang yung feasibility study kaya hindi ma-implement dahil hindi din magiging integrated o wala ding impact. 2 years po yung hinintay ko nun, Mr. Chairman. Ako pa po yung nag-push para mapondohan yun. Hindi din po in-implement dahil kulang. Sino yung nag-feasibility study? Sila. Sino yung nagsabing kulang? Sila din po. Sana, Secretary, makita natin itong ganito kasi kung 23 billion po yung feasibility study proposal for NEP this year, we wanted to find out, no? Kasi ang hirap po, Mr. Chairman, napakahirap talaga natanggapin eh. Yung 5,500 kunyari na programs, parang lumalabas, kaya natin ito ginawa dahil ito yung maliliit, kaya patsi-patsi. Pero yung malalaki, sana, Secretary, magsalita din po kayo. Kasi yung malalaki hindi pinondohan. Siniro. Yun ang sabihin nyo sa buong Kongreso. Kaya maliliit yung ginagawa namin. Kaya sa totoo lang, wala ho talagang impact. Yun ho yung lumalabas, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Whew! Alright. So yan, ang haba na natin mga kababayan. No? Yung patsi-patsi pala yan, mga sinasabi nila mga kababayan, is yung maliliit na project. Maliliit lang na proyekto. Yung malalaki, walang budget. So, ibig sabihin nito, mga kababayan, yung malalaking project is walang pondo. Kasi alam nyo, mas malalaki kasi ang kickback, no, sa maliliit na proyekto. Yung mga napapatsi-patsi. So kung maliliit lang po yung mga proyekto na nagagawa, hindi po talaga mararamdaman yan. No, hindi po talaga mapupuksa ang baha. Dapat doon ka magpondo sa malalaking proyekto. Oo. Hindi yung patsi-patsi kung saan-saan. I-ano mo na talaga, yung puntahan mo na or i-direct mo na kung nasaan ang problema, yun ang inyong ponduhan. Kasi nasasayang lang talaga yung pera. No? At ay wala ho talaga nakikita ang taong bayan. No? Kawawa yung mga nagbabayad ng buwis. Hindi ho nila nararamdaman o hindi namin nararamdaman ang mga ginagawa ng mga proyekto, no, ng pamahalaan. No, nagiging dahilan din po yung patsi-patsi na yan, yung maliliit na proyekto na mapadali, no, na mapadali pong maibulsa ang kaba ng bayan. Grabe. Maraming salamat kay Senator Joel. Grabe. Yan ang mga idol namin, mga tao ng Pilipinas. Mga mamamayang Pilipino. So yan po ang idol namin, Senator Joel. Kaya maraming salamat po, Senator, sa paghahalukay. Sabi nga nila, no? Hinalukay mo ang natutulog na dragon. No? Itong mga dragon talaga na to, hindi na talaga nasisiyahan, no, sa pag-ubos at paglustay ng pera ng kaban ng bayan. Grabe. Mamamatay naman din kayo. Hindi nyo naman maradala sa libingan ng pera na yan. Kawawa ang mga taong bayan. No, tama yung sinabi ni Senator Joel, no? Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Yung dating hindi lumulubog. Sabi ng isa, ay sa amin to, hindi naman to inabot ng baha. Pero bakit ngayon lumubog, no? Napunta pa sila sa second floor dahil umabot na ang tubig sa loob. So ano ang meron, no? Yun pala, patsi-patsi pala ang proyekto. Yung master plan, ayaw nyo kasi ipakita yung master plan. Ipakita nyo kasi. Ipakita nyo sa taong bayan. No? Grabe, maubos na yung sakit sa ulo. Grabe. Ay, nako. So, ayan mga kababayan, napanood nyo yung na-reaction ng video natin. So, grabe nga. Nakakasama talaga ng loob. Di ba? Bakit ayaw nilang tapusin ng mahusay, no? Gamitin ang pondo ng Pilipinas para matapos yan. Kasi pati kayo nahihirapan dyan eh. Pati kayo na mga kumukuha ng pera ng kaban ng bayan,
na binubulsan nyo, dumadaan din naman kayo sa baha. No, bakit hindi nyo gasusin ng pera na yan para sabay-sabay tayo, lahat tayo, may kinabang sa proyekto na yan. Hindi yung... Ibalik talaga natin si Tatang Digong, mga kababayan. Hirap na ng Pilipinas talaga. Ano nang mangyayari sa Pilipinas sa 2028? Grabe, no? So, yan guys, hanggang dito na lang itong ating reaction video. Marami pa tayong re-reactionan. Babanat pa tayo. Tulungan natin ang mga kasama natin ng mga DDS vlogger. So, maraming salamat po sa mga suporta nyo sa amin. At ilabas natin ang mga baho na to dahil tayo ang magiging tinig ng sambayan ng Pilipinas, no? Ilabas natin yung baho ng mga hindot na to, no? Para ano? Ay naku, hindi ko alam. Ipakulam ko na lang kaya itong mga to. O baka meron kayong alam na mangkukulam. Kulamin nyo nga yung mga hindot na mga korupsyon na yan. No? So hanggang dito na lang to guys. See you on my next vlog. Paki-like naman itong video natin. Love you. Bye-bye.